Naman tayo sa pasyalang tiyak na magugustuhan ng mga animal lover, lalo na para sa mga batang gustong ma-enjoy ang wildlife. Tara na sa another adventure dito lamang sa Tipid Trips. Tara sa Manila Zoo. Kung gusto mo ng mabilisang break sa hassle at gulo ng maingay na syudad, hindi ka mabibigong makapag-relax at ma-achieve dito ang pahingang hinahanap mo. Biyahe na tayo sa Tipid Trips. Mula sa monumento, LRT lang tayo hanggang Quirino. 25 pesos lang yan. Pagbaba sa Quirino Station, walking distance na lang, kaya walk trip na muna at magmuni-muni hanggang makita mo na ang malaking elepante na yan. At welcome sa Manila Zoo. Ang Manila Zoo po ay unang tinayo noong July 25, 1959. Ito po ay na-renovate bago po mag-pandemic ng 2019 at ito po ay na-launch on November 22, 2022. Ang mga pagbabago po na nangyari sa Manila Zoo starts with the structure. So ang mga bago pong zoo natin ngayon, they're more spacious, and then we actually make the animals feel that they're in their wild habitat. Hindi na po sila nakakulong sa isang rehas lang. Sa entrance pa lang, wildlife fields na, malawak, malinis at punong-puno ng puno na para bang wala ka sa gitna ng busy Manila. Pero syempre, hindi lang yan ang pinagmamalaki nila. Meron ding playground para sa mga kids, butterfly garden na may aesthetic look, at para sa mga plantito at plantita dyan, meron ding botanical garden na may iba't ibang klase ng puno at halaman. They can also visit Botanical Garden where we usually have the most of the endemic species po sa buong Pilipinas. So we have the Philippine ironwood and then mga katmon, which most are endangered and endemic sa Pilipinas na meron tayo dito. Meron din po tayong lubi-lubi. It's not just for animal lovers, it's also for plant lovers as well. Siguradong sulit ang dayo sa dami ng makikita. Pero alam naman ni Doc kung anong pinunta natin dito, di ba? Doc Dave, patuloy naman dyan! So, as you can see from the entrance ng zoo, makikita natin, mas malapad na siya ngayon. The structure and the facade gives more international standards look. May mapapansin po natin, lahat ng enclosures are bigger than they usually are. So, ito po yung sinasabi ko kanina na Hibra. So, people would be asking, anong Hibra? So, ang Hibra po is a cross between a male zebra and a female horse. So, it is very rare and uncommon. Pero this didn't happen on purpose. So here we have the world's largest rodent. We have the capybaras. They love to swim and they feed on vegetables and leaves. Dito naman po, we're going to the aviary section of the zoo. Makikita po natin dito mga peacock, multicolored storks. We have our egret and yung mga goose. Doon po sa kabila yung ating mga meat-eating birds, which is yung ating Brahminicite, o tinatawag natin colloquially is lawit. Bukod sa mga ibon, present din syempre ang mga tigre at ang relax na sila Nala at Simba. Sana all, di ba? So normally you can notice if the animals are well rested or komportable sila kasi tulog sila. Kung akala mo na yun lang ang hayop sa zoo, nagkakamali ka dahil hindi mawawala ang mga zebra, pusa at ostrich sa savannah. Medyo manifesting pa nga lang sila sa giraffe at open for donations. Kaya kung may giraffe ka sa bahay, baka naman. Open din sa bisita for viewing ang iba't ibang klase ng turtles, monkeys, crocodiles, naglalakihang ahas, at marami pang iba. 300 pesos na ang entrance fee sa adults, sa seniors at PWD ay 240 at 200 pesos naman kung estudyante para sa mga dadayo. Pero para sa mga Manileño, syempre may diskwento. Open everyday kahit pa holiday mula 11 ng umaga hanggang 6 ng gabi tuwing Lunes at 9 a.m. to 6 p.m. naman tuwing Martes hanggang Linggo. Malawak, malinis at kakaibang experience talaga. Saan tayo next? Sama ka sa susunod na Tipid Trips.